Magandang umaga sa Sir Benjo. Pwede siguro tayo magkwentuhan ngayon kasi naka-asynchronous tayo dito sa Caloocan. Siyempre, yan ang maganda sa ating SDS tsaka sa principal, no? Alam mo ba yung iba pinapapasok Oo nga, teacher, napanood ko yung TikTok mo lang ngayon Sir Benjo at parang alam mo, TikToker tayo disappointed ka dito sa monitoring nyo sa mga implementation ng asynchronous. Dito ba yan sa Caloocan o sa ibang division din? Sa ibang division, in fact within NCR, meron tayong na-monitor. Sa Caloocan, meron din, ha? Sinabi ko na sa'yo kung sino. Pero maganda naman ang implementation natin dito sa Caloocan. In fact, dito sa Caloocan High School, ngayon ay April 24 Wednesday, nag-declare ng asynchronous ang Division of Caloocan and even yung ating punong lungsod, Mayor Along. Asynchronous, both first shift and second shift. May nakita ka ba mga teachers dito, Sir Benjo? Wala, ako lang sa dito nakasara nga yung gate no? Oo, kasi pag asynchronous po talagang hindi na natin pinapapasok yung mga guro natin. Ano ba yung disappointment niya? Well, may mga ilan, may mga ilan na syempre kinakausap naman natin sa level ng mga division. Kinausap natin, in fact, siguro 2-3 weeks ago, na mayroon tayong nababalitaan, kinakausap kagad natin. Hopefully, mamaya ay makausap din natin yung ating mahal na regional director. And, dito lang ba sa NCR, Sir Benjo? NCR kasi para sa akin, yung NCR kasi ay isang maliit, na geographic unit yan. Kaya ano man ang sitwasyon sa Maynila, yun din ang sitwasyon sa Parañaque, sa Pasay. Kaya lang parang hindi kami nagkakapare-pareho sa implementation. Yun nga yung problema natin. While of course, iba-iba dapat talaga, di ba? Pero hindi naman ang NCR kagaya ng Quezon Province na napakalaki or ng Isabela, di ba? NCR halos kasing laki lang ng isang bayan, ang buong Metro Manila sa mga malalaking probinsya, halimbawa. Anyway, ma-resolve naman ito siguro. Sir Benjo, marami ang nagtatanong. Punta na tayo dun sa ating topic ngayon, Sige, sir. Sir Benjo, maraming guro ang nagtatanong ngayon, palagi nagchat-chat kay Sir Bong. Tinatanong nila, Sir Bong, kailan po ba yung PBB? Kailan ba i-release, kailan ba ibibigay yung PBB ng ating mga guro? PBB stands for Performance-Based Bonus. Yeah. Ano ba ang update nito, Sir Benjo? Well, pag sinabi natin na performance-based bonus, ito yung ibinibigay, kasi magkarugtong ito, meron tayong performance-based incentive bonus na tinatawag. Meron tayong PBB, ito yung parang premyo yan doon sa ating performance. Tapos may PEI. Yung PEI ay Productivity Enhancement Incentive. Yan yung tinatawag natin. Under doon sa SSL4 ni President Aquino pa yan. And then under AO25 noong 2011 I think ay gumawa nung tawag dito nung Interagency Task Force na nangangalaga sa PBB. And then, of course, meron tayong tinatawag. Diyan sa Interagency, kasama ang medyo marami yan, yung mga PRC agency. kasama yata dyan, tama ba? I don't think so. Pero, CSC, Civil Service, DOF, yan yung mga yan. So, yan yung mga nag-uusap para sa PBB? Yes, sir. Yan bang nag-a-approve? At nagbuo ng PBB Secretariat. Yung PBB Secretariat, ito yung nag-atrabaho. Parang ito yung workforce nitong AO25. So, sila yung alam mo, Sir Bong, medyo masalimuot itong PBB. Pinagdaanan natin sa PBB mula nung, I think, 2012. Alam mo, Sir Benjo, kaya seryoso yung mga guro natin dito dahil malaki din yung amount kasi na tatanggapin natin. Well, yes. Dati nagbabari. Iba-iba yan. Depende sa performance. Sir Benjo, may lumabas na mga post even kayo qualified ang DepEd to receive PBB. Yes. Ano bang ibig sabihin nun? Ibig sabihin yan, nakalusot na tayo dun sa unang-unang not necessarily hurdle, sa unang requirement. Kailangan eligible muna. So may point system ito, Sir Bong, na ako nahihirapan ng paliwanag dahil hindi ako magaling medyo sa mato, May point system yan at inabot natin yan sa DepEd. So almost 50% nung ating basic salary ang magiging basis nito.
So kung sweldo ko, like ako teacher 1, 27,000, so maaari ako makakuha ng half of that amount. No? A little less than half. Yes. No? Not necessarily 50%. So, to my understanding, meron yang good, better, best. Ano? Parang hindi na siya ganun. Hindi na siya ganun. Yung before. No? So, sabi ko nga sa'yo. Kapag good ka sa is half of the salary. Nagsimula kasi ito talaga, ang dami talaga nating pagbabago dito sa PBB. Maganda rin, maganda rin. Kasi, tayo nga, no, halimbawa, sa TDC at one point, no, nagsabi tayo na, putya, baka inaano nyo lang kami. Baka niloloko nyo lang kami kasi yung ginawa dito, di ba, nung natatandaan ko, no, it was in 2014, that we had this yung protest de Mayo na tinatawag natin. Kung saan, meron akong isang naalala nun, parang yung Palo Sebo ang dating ng PBB may premyo sa itaas, no? Tapos ang hirap makuha. Diba? Yung Palo Sebo, madulas yan. Parang sa mga benepisyo ng guro, PBB ang pinakamahirap na ma-receive. Kasi policy-wise, yes, no? Dahil komplikado. No? Komplikado ito. Hindi ito kagaya ng iba na basta ikaw ay, halimbawa, PEI. No? Basta na-service ka pa, di ba? Nag-serve ka, I think, ng 4 months, no, makakuha ka niya. So, maraming itong requirements, procedure. Yes, no, pati yung pati yung individually, no, meron din ito, no, meron din tong kaakibat, no, papasok pati dyan. Yung OPCRF ng isang school ay consider niya, IPCRF, no, PCRF, even yung SALN. Dropout sa dropouts, no? Hindi naman. Ngayon, hindi na yun kasali, no? Yung individual performance ng teacher, so dapat nakuha mo. Parang yung mga report din sa MOE, parang kino-consider sa mga finance natin. Yan yung mga una. Sabi natin, ano yan? Ayan ay walang direct na kinalaman sa performance. Hindi naman gano'n. Tama yan. Balikan natin, kasi nung una, may ganyan yan ay, iba na ba ngayon? Oo, nung una sabi natin, ano kinalaman ng teacher dyan, di ba? Yung dropout rate, yung MOE report, no? Ano pa ba? Tatlo yan no? Basta, no, na hindi siya talaga ayungnan, no? Lahat ng yan walang kinalaman, walang direct involvement yung teacher, no, doon. So, ngayon ay nagbago-bago ito. Maganda rin naman. Kaya, parang sumusuot tayo sa butas ng karayan. Exactly. Yan yung isa nating, sabi nga natin, there must be a change in policy, as to this PBB. Sabi mo, nabago naman na. May mga nagbabago yung implementation, Sir Bong, nagbabago dahil may power yung yung AITF, no? Tama ba? Yeah, IATF. No? Nagbabago siya, nagbabago siya ng kaunti, no? Yung mga pwede nilang baguhin, pero yung hindi sakop, no, nung administrative order or nung ano ba yun, yung SSL3 is, I think, joint resolution, pag hindi sakop na yan, hindi pwedeng baguhin ng PBB ng AO, no, ng IATF at ng PBB Secretary. Pag sinabi ba natin, Sir Benjo, na qualified tayo, sabihin, na-comply na ba natin yung mga nire-require na reports? Seemingly, yes. No? Kung maalala mo nung last year. Compliant na ba tayo? Ganyan ba yun? Kung naalala mo last year, talagang tumagal na husto diba? Tumagal na husto dahil may mga ilang sumabit. May mga ilang sumabit. Yes, parang may mga ibang region na hindi nag-qualify. May mga ilang offices. Yung mga regions, nag-qualify naman lahat. Ang problema lang natin, yung nababagalan, yung submission nila. Naalala mo, may binalik pa. Kaya, nagtagal doon sa ibang mga regions, no? Normally naman dyan, una yung NCR, no? Hindi ko alam, sabi daw, NCR daw kasi may ingay, no? Pag binigyan, tumatahimik na. Sana hindi gano'n, no? Sana hindi. Nabigyan yung NCR, hindi dapat tumatahimik. Para doon sa iba. Sir Benjo. Sir Benjo, itong PBB na to, anong year ba natin ito? Sabihin, 2022 ba ito? Na itong matatanggap natin PBB? Yes, sir. Yes, sir. Hindi itong 2023, no? Let me check, pero ang PBB kasi, ang allocation ay for the fiscal year. No? 2022, tama so,
2022 na fiscal Oo. year ito. Pero Yun ang tatanggapin natin. Oo, sige. Let me check. I'm not so sure. Pero yung 2022 Oo. na allocation, and that is for school year 2022-2023. And that's also the reason bakit po yung 2021 ay tumagal. No? Kala na, kasi first time yan no? 2020, 2021, yan yung medyo nag-adjust tayo ng school calendar. Mula doon ay adjusted yung school calendar natin. Hanggang ngayon. Last year, kung matatandaan mo, Sir Benyo, anong buwan ba natin tinanggap yung PBB? May ba? Parang nakakalimutan ko na, slow na ako, no? Oo, nalimutan ko. Kasi ang tanong natin ngayon, Sir Benyo, qualified na tayo, what's next? Ano bang susunod? Next month pa, matatanggap na ba yan? Malabo pa ito. No? Malabo Actually, pa. pag nakipag-usap tayo sa accounting people natin, medyo mahaba pa yung proseso. No? Tingin mo kaya by May, Sir Benjo, wala pa rin yan? O meron na rin? May linaw na mahirap mag-speculate no? Dahil baka tayo, no? Mabigo tayo. Wala ba kayo nakakausap? Hindi nyo ba nakakausap ang DBM? Meron tayong ang DepEd tungkol dito? Meron tayong mga usapan sa DBM, pero hindi pa natin napag-usapan itong TBB. Basta budget naman yan. Ang DBM naman concerns budget. Pero yung budget naman ay intact. So far, by this time, ang klaro lang ay qualified tayo to receive. Yes sir, yes sir. TBB, Mamaya, siguro may update tayo, may kausap tayo po dyan sa Civil Service Commission later this afternoon, I think. Sir Benjo, siguro hanggang dito na lang muna tayo, at least maliwanag na tayo ay makakatanggap ng PBB, no? Kaya lang, kung tatanungin natin kung kailan, yan ang mahirap mahirap sagutin pa sa ngayon. Tama ba, Sir Benjo? Siguro alam mo, tatlo lang naman ang kadalasang tanong ng mga teacher. Yung meron ba, no? Magkano, tsaka kailan. Yung sa tanong na meron ba, yes. Yung magkano, kasi ang experience natin, generally ay kalahati. Tama ba ako? Yes, sir. Kalahati ng salary. Almost up. So, 48.75% no, as per ito PBB Secretariat info. No? So, that's syempre madali na kwentahin yan. No? Depende sa halimbawa, ikaw sir, 100,000 na sweldo mo. Hindi. Principal core parang 70,000. Ganun ba? Sige. No? So, gayon po. Half of it siguro 35, ano? Ano, Sir Benjo? Meron ka pang update? Siguro, yun lang. No? At yung invite natin sila sa Friday. Bukas, Friday, ano? Friday po. Yung anniversary celebration ng Teachers Dignity Coalition. National yan, Sir Benjo? Yes. No? NCR, Calabarzon, Central Luzon, and ilang mga leader natin. At dito yan gaganapin sa Caloocan High School. Yes. Kaya punta po tayo, mga kapatid. Punta po tayo. Magpapakain ni Sir Bong. Yes. Sir Benjo, very proud tayo na dito yung gaganapin yung inyong anniversary celebration ng Teachers Dignity Coalition. Yes, Sir Bong. Papasalamat ako sa mga principal natin ng elementary dito sa Caloocan dahil meron sila 18 hindi 18 candles, hindi 18 wishes. Parang 18 tokens. 18,000. 18 tokens. Whatever. Ano yan? Converted ba yan sa cash? Ibibigay nila? Parang yung iba, nag-commit na ng, air fryer, ganyan. No? Linawin ko, Sir Benjo, ito hindi lang pangguro, no? A-attend din dito. Pwede palang umattend dito kahit yung mga principal. Yes, of course. Ito ang TDC naman, hanggang principal pwede po. And I heard, merong DepEd central officials. Yes, sir. Meron ng commitment, but syempre, kukunin pa natin yung final commitment po kayo. Sige, Sir Benjo, maraming salamat. Yes, sir. Salamat din po.